Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Gustong sisihin ni Zoraya ang panahon, kaya masasabi nagkaroon na naman ng false alarm sa progress ng relasyon nila ni Riker. Masama kasi ang panahon pagdating nila sa beach resort, nang dahil doon, inanatili lang sila ng asawa sa loob ng kanilang kwarto kaysa aliwin ang mga sarili sa labas ng isa sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa buong Thailand. Pero alam din ni Zoraya na hindi lang talaga ang panahon ang pwede niyang sisihin. Si Riker din mismo. Marami silang pwedeng gawin sa loob ng kwarto. Magkasama sila. Pero kagaya ng nakaraan, mas inuuna pa rin ng asawa ang trabaho. Ano pa bang kailangan niyang gawin? Kanina pa niya sinusubukan na kunin ang atensyon ni Riker. Tinitimplahan niya ito ng kape para lalong mapabilis at productive ang kung ano man ang ginagawa nito. Ilang beses din niyang inalok na bibigyan ito ng massage kung sakaling napapagod na. Pero tinanggihan naman ito iyon. Gusto niya intindihin si Riker na maaring ang busy ito, pero hindi na rin niya maiwasang mainis dahil naiinip na sa kahihintay na hindi maging false alarm din ang pagpunta nila sa Thailand. Dahil sa kanya ay matagal na na-postpone ang kasal nila, at ngayon pati ba naman honeymoon nila ay hahayaan niya ma-postpone din ng matagal. Alam niya na marami pa ang magiging oras niya para makasama si Riker, pero hindi niya maiwasang mainip. Paano kung sa susunod ay mas malala pa ang maging rejection sa kanya ni Riker? Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Dahil doon, inapagdesisyonan ni Zoraya na gumawa ng aksyon. Babaguhin na talaga niya ang sarili dahil hindi niya masasabi ang sarili na isang sexy na babae at hindi na may categorize ang sarili bilang ganoon. Iisa lang ang pagmamayari niyang lingerie. Ni hindi pa nga niya na isusot iyon, at kaya mayroon siya ay dahil regalo lang iyon ng isang katrabaho noon nang malamang engaged na sila ni Cyrus. Dinala lang niya iyon bilang isa sa mga reserbang damit, pero isusot niya iyon ngayong gabi. Tignan na lang natin kung magagawa mo pa rin akong i-neglect pagkatapos ng lahat ito, Riker. Tama ang inisip ni Zoraya na mapapansin nga siya ng asawa pagkatapos itong isuot ang pumasok ito sa kwarto. Hawak-hawak pa rin ni Riker ang laptop na ngayon ay nakasara na palatandaan na tapos na kung anong ginagawa. Pero kagaya ng madalas na paraan ng pagpansin ng asawa sa kanya, galit ang nakita niya sa mukha nito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Zoraya? Sinubukan ni Zoraya na huwag magpa-apekto sa tono ng ginamit ni Riker. Humarap pa siya rito at lumapit. Hindi mo ba gusto ang nakikita mo, Yobo? Sinadya pa niya na palambingin ang boses at gumamit ng sikat na love endearment sa Korea. Ipinulupot pa niya ang kamay sa leeg nito. Nag-iwas ang tingin si Riker, pero naramdaman niya na tila kinakabahan ito dahil bahagyang nanginig. Ibig sabihin lang niyon ay naapektuhan ng asawa sa kanya. Kinakabahan man ay tila nagdiriwang ang puso ni Zoraya. This is not you. Don't you like the other side of me? Hindi mo ba gusto na lumalabas na ako sa shell ko? Naalala niya noon na ini-encourage siya ni Riker na magsalita, na kahit papaano ay gumawa ng kalokohan dahil mainhin nga siya at madalas na ilag sa mga tao. Don't you want me? Doon, tumingin uli sa kanya si Riker. Diretso sa mga mata niya ang tingin nito. Hindi mo na kailangang itanong, you know I want you. Kung sa ibang pagkakataon, mamumula lang siguro sa Zoraya. Pero hindi sa pagkakataong iyon. She wanted to be aggressive because she wanted Riker to be that too. Then prove it. Naging isang malaking gulat para sa kanya ang sumunod na ginawa ni Riker. Oo, hinamon niya ito. Pero dahil kilala ang asawa na isang gentleman na lalaki, hindi niya akalaing papatulan din ito ang sinabi niya. Hinalikan siya ni Riker ng mariin. Tila may nagwalang kabayo sa dibdib ni Zoraya sa halik na ibinigay sa kanya ni Riker. He seemed aggressive. Iyon ang unang beses na hinalikan siya nito ng ganoon at masasabi na gustuhan niya iyon.
Gusto rin naman niya ang mga halik na iginawot sa kanya ni Riker noon. Pero dahil kakaiba ang halik nito ngayon, ay tila naging kakaiba rin ang naramdaman ni Zoraya. Habang hinahalikan, ay ipinulupot ni Riker ang mga kamay nito sa baywang niya para lalo pa siyang palapitin dito. Ikinawit naman ni Zoraya ang mga kamay sa leeg nito. Naging mariin ang halik at hindi na niya mabilang kung ilang ungol ang pinakawala nila ni Riker habang ginagawa iyon sa isa't isa. Matapos ang ilang sandali ay naging malikot ang mga kamay nila ni Riker. Ganoon din ang mga labi ng asawa. Bumaba ang ulo ni Riker patungo sa kanyang leeg. Doon lalong dumami at mas lumakas ang mga ungol ni Zoraya. Pakiramdam niya ay kaunti na lang at mawawala na siya ng hininga dahil sa sensasyong dinadala nito sa katawan niya. He left her breathless. God, Riker, I want you. Hindi mapigilan na mapabulala si Zoraya. Tumigil sa ginagawa si Riker. Nakangising tumingin ito sa kanya. Then prove it to me. Bahagya itong lumayo sa kanya. Namula si Zoraya at bahagya rin na naguluhan. What do you mean? I kissed you because I wanted to prove to you that I want you. Ngayon, ikaw ang gusto kong bumawi sa akin. Kaya ko ba talagang panindigan ito? Napalunok si Zoraya. Gusto niya si Riker. Gusto rin niya ang ginagawa nila. At kung hindi maipagpatuloy iyon, ay hindi niya yata kakayanin. Pero kaya nga ba niya na maging passionate kagaya nito? Kaya ba niya magsimula ng ganoong klase ng halik? Yumuko si Zoraya pero nang mapagtanto na kung hahayaang subukin ng mahina at mahinhin na sarili, magiging gulo na naman ang dating niyon. Itinaas niya ang muka at sinalubong ang nagbabaga pa rin mga mata ni Riker. Hinawakan niya ang mga braso nito at itinulak ito sa kama na nasa tabi lang nila at pagkatapos ay biglang pumatong sa katawan nito. Tigress, wika ni Riker nang halikan niya ito. Sinalubong at ibinalik din na matindi ng asawang halik. Naramdaman niya maging malikot na naman ang mga kamay nito. Gumulong sila sa kama sa tindi ng paghahalikan. Their positions were now reversed. Unti-unti rin itong itinataas ang top ng lingerie na suot niya. Kinakabahan man ay hindi niya pinigilan ng asawa. May karapatan itong gawin iyon sa kanya. Nakita pa ni Zoraya na bahagi natigilan si Riker na matanggal ang lahat ng saplot sa katawan niya. Mas lumala pang apoy sa mga mata nito habang nakatitig sa kabuuan niya at kahit ramdam ni Zoraya na nag-iibang babae siya sa mga ginagawa ng asawa ay medyo nahihiya pa rin siya. It would be her first time. Hindi siya sanay sa ganoon. Namula si Zoraya na magsimula magtanggal ang damit si Riker. Nang matapos, sayang asawa naman ang dumagaan sa kanya. And when he entered her, alam niyang tiyak na magmamarka ang mga kuko sa balikat ni Riker. What the? Napamura si Riker dahil na rin siguro sa naramdaman nito ang nararamdaman din niya. Bahagya pa siyang inalayo nito. It couldn't be. I never gave myself to him, Riker. Pero bakit? It wasn't right to do so. Alam ni Zoraya na may ibang dahilan pa kung bakit ganoon. Pero tama ba ang iyon ang maging oras para aminin ang lahat? Isa pa, paniniwalaan ba siya ni Riker kung gayong siya ay naguguluhan din sa nararamdaman? Ni hindi rin niya maipaliwanag kung bakit nga ba. Pinaniniwalaan niya iyon noon ang sarili na mahal niya si Riker. Nag-give up siya ng malaking bagay sa sarili at pamilya para lang patunayan iyon. Pero sa huli, ramdam niya na hindi naging worth it iyon. Hindi lang dahil sa iniwan lang siya ni Cyrus sa huli. Iyon ay dahil sa buong relasyon nila ni Cyrus, hindi niya nagawang lubusang sumaya. Kung iyon ba ay dahil sa alam na sinaktan niya si Riker habang kasama si Cyrus o dahil sa nagkamali naman talaga siya ng desisyon ay hindi niya maintindihan. Noon ay tila may kulang sa relasyon nila ni Riker pero masaya naman siya. Alam niyang ganoon din ang relasyon nila ni Cyrus. May mali pero hindi siya lubusan naging masaya kagaya ng nararamdaman ngayon kay Riker sa kabila ng pagmamatigas nito sa kanya. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, nararamdaman ni Zoraya na isa iyong bagay na maganda kaya hindi na lang niya hinahayaan na magulo pa ang isip tungkol doon. Kahit nakaisang oras na tulog si Riker ay hindi pa rin niya magawang kumalma. He had been pacing the floors for hours now. Sinubukan na rin niya manigarilyo kahit hindi nakahiligan iyon para pakalmahin ang sarili. Pero walang epektong lahat. He still had the hangover because of the lady on the bed.
and woman now, singit sa isang bahagi ng isip niya, ilang taon din ang itinagal ng relasyon nila ni Cyrus at Zoraya. Tila napaka-imposible, lalo na sa isang lalaki may reputasyon na kagaya ni Cyrus na hindi nito nagawang maakit ang asawa sa kama. Siya ang nakauna kay Zoraya at alam niya na dapat ay pinagpasalamat iyon. Pero napakarami pa rin na tanong sa isip niya. Umamin naman si Zoraya kung bakit. May punto rin ito pero nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. O dahil lang ba sa overwhelmed siya kaya ganoon ang nararamdaman. Tinignan niya si Zoraya at ang kama. Bakas pa ang dugo roon na nagpapatunay na birhen nga ito na makuha niya. Bahagya siya na guilty. Naging agresibo siya dahil ang akala niya ay hindi na ito ang babaeng inaasahan niya na makakasama sa kama. Dapat, inapansin na niya ang mga pamumula nito habang nasa foreplay pa lang sila. Nakatulog si Zoraya pagkatapos nilang gawin iyon. Makikita niya ang satisfaction sa mukha nito. Nakangiti pa ito na nagpapawala ng guilt na naramdaman niya. Kaya nasaktan ang asawa ang malamang masaya at nakontento ito ay ayos na rin para sa kanya. Ginusto rin ni Zoraya ang nangyari. Ginusto rin niya iyon pero hindi maiwasang maguluhan. Sinaktan mo ko. Tinitigan ni Riker ang asawa habang sinasabi iyon. Masaya siya na makasama si Zoraya. Gusto rin niya na makasama ito. Tila hindi maipaliwanag ang kasiyahan niya kapag nasa tabi ang asawa at nakikita itong masaya. Nang makita kung gaano napasaya ng husto si Zoraya nang dalhin ito sa butterfly garden ay masaya rin siya. Kay Zoraya lang niya nararamdaman iyon at alam niya kung bakit. Mahal pa rin niya ang asawa. Doon, nagulong isip ni Riker. Tama ba na mahalin pa rin niya si Zoraya gayong sinaktan siya nito? Kahit na pinipilit ng asawa na bumawi sa kanya ngayon, hindi pa rin niya maiwasang magduda. Hindi rin naman kasi sinasabi ni Zoraya na mahal din siya nito. Ipinaparamdam lang nito na pinapahalagahan siya. Naging mas maayos ang pagtrato ni Zoraya sa kanya. Pero hindi pa rin niya masiguro kung mahal pa rin siya nito. Naging mahirap ang buhay sa kanya na hiwalayan siya ni Zoraya. Naging mahirap ang bumangon. Sinubukan niyang alisin ang ilan sa mga sakit sa pamamagitan ng pagsama sa mga babae at ang pagpato sa mga nagkakagusto sa kanya noon. Tila nagilunas din naman iyon para mawala ang sakit. Naging masaya siya sa mga ipinaramdam ng mga babaeng iyon sa kanya. Nagkaroon siya ng mga girlfriend pagkatapos ang relasyon nila. Pero kahit masasabi naging masaya siya, iba pa rin ang saya na dala ni Zoraya sa kanya. Sa kabila ng sakit na ipinadama nito sa kanya, hindi pa rin niya maiwasan na magalit ng husto rito. Hindi pa rin niya maiwasan na mahalin pa rin ito. And I'm sorry about that, Riker. Nagulat si Riker na magsalita at magmulat ng mga mata si Zoraya. Gising na ito. Maya-maya, ilumayo siya sa asawa. Nagpunta siya sa terrace ng villa na tinutuluyan nila. Nagsisimula ng lumabas ang araw. Naramdaman ni Riker na bumangon sa Zoraya sa kama at sinundan siya. Nakumpurma niya iyon na magsalita ito sa kanyang likuran. Even the most beautiful days eventually have their own sunsets. Ganoon ang nangyari sa atin, Riker. But a sunset also brings the promise of a new dawn, right? Naging napakatagal nga lang pagkatapos mabigyan ng sunrise ng panibagong panimula. Kagaya na nangyari ngayon, kagabi ay masamang panahon. Pero makikita mo na ngayon ay wala na iyon. Na tila magiging magandang araw dahil wala ng ulap na nakapaligid sa palabas pa lang ng araw. Sana ay ganoon din tayo. Pagkatapos sa masamang pinagdaanan, ay magkakaroon pa rin ng pag-asa na magkakaroon ng panibagong simula. Hindi nagsalita si Riker. May punto sa Zoraya. He had to let go of the past in order to have a new beginning. Minsan na rin niyang sinabi ang ganoon kay Nimbus, pero tama nga sila. Madali lang magsalita pero mahirap gawin. Sinubukan man niya ay naging mahirap sa panindigan. Sa tuwina, kahit na guilty sa ginagawang pagbawi kay Zoraya, ay masasabi na kulang pa rin siya sa ginagawa. Hindi na sinasadya ang iba dahil kailangan naman talaga iyon sa trabaho at importante iyon. You are my husband now, Yobo. And no matter how hard you pushed me away, I'll always come back to you. Hindi ko nahahayaan na masira pang relasyon natin. So please, accept me. O kung hindi man, learn to trust me. Trust me na hindi ko na muling gagawin sa iyo ang lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Niyakap siya ni Zoraya mula sa likuran.
Napapikit si Riker pero hindi niya tinanggihan ang yakap nito. Gusto niya iyon. Gusto niya si Zoraya. Ano pa ba ang pumipigil sa kanya gayong humingi na ito ng tawad at bumabawi sa kanya? Wala na. Dapat. Good. Napatigil muna si Zoraya sa pagbate at tinignan ng relo. Na makita lagpas 12:00 na ay itinuloy niya pagsasalita. Afternoon. Zora, what are you doing here? Nakakunot naman ang noo ay nakita niyang napangiti si Riker na makita siya. Mula sa pagkakaupo sa swivel chair ng opisina nito ay tumayo din ito at sinalubong siya. Dahil na-miss, hindi na natapos si Zoraya ang sasabihin nang bigla na lang siyang halikan ng asawa sa mga labi. Muntik nang mabitawan ang dala-dala dahil nanginginig yata ang tuhod sa intense na halik na iginawad ng asawa sa kanya. I've missed you and your sweet lips too. Nakangiting sabi nito pagkatapos ng halik. Namula siya. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Riker. But unexpected things are always the best, right? Ganoon ang naramdaman niya sa iginawad nitong halik sa kanya. Lunchtime na. Dinalahan kita ng pagkain mo. Itinaas niya ang daladala. Lalong nagliwanag ang mukha ni Riker sa ginawa niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. That's so sweet of you, pero naunahan mo lang ako. Paalis na rin sana ako ng office para umuwi sa penthouse para makapag-lunch day tayo. Tumaas ang isang kilay niya. At bakit mo naman gagawin yun? Ayaw mo na bang dinadalaw kita sa opisina mo halos araw-araw? Para lang ipaalala sa'yo na kailangan mo na mag-lunch? Tumawa si Riker. Gusto syempre. That just proves that I have a very loving wife. Pero palaging ikaw na lang ang bumabawi sa akin. Gusto ko na ako naman. Isa pa, I'm free this afternoon. Gusto ko sana may puntahan tayo after lunch. At ano naman yun? 1 linggo nang nakalipas mula na makauwi sila ni Riker galing Thailand. At hindi kagaya ng dati, hindi na naging false alarm ang pinapakita sa kanya ni Riker. Nagtuloy-tuloy na ang pagiging hot nito at hindi na nagpakita ng kalamigan sa kanya. Hindi na rin inuungkat ng asawa ang tungkol sa nakaraan na ramdam niya na pumipigil dito sa pagbawi sa kanya. The past 2 weeks had been very blissful. Araw-araw rin ay pinagdarasal ni Zoraya na sana ay magputuloy na iyon. Masyado na kasi siya nasasanay na bumabalik na ang dating Riker na kilala niya. It's another surprise. Umisi ito at niyaya na siyang kumain ng lunch. Hindi na rin niya inungkat si Riker tungkol sa sorpresa nito dahil gusto niyang panitilihin na excitement. Pagkatapos kumain ng lunch ay sumakay sila sa kotse ni Riker. He had his own BMW convertible at kahit may sariling driver ay mas pinili na asawa na mag-drive. Tila nag-road trip sila ni Riker papuntang Tagaytay, lalo na nang binuksan nito ang bubong niyon. Maaliwalas ang panahon kaya lalo naging mas maganda ang pagpunta nila sa lugar. Ginulo ng malakas na hangin ang buhok niya pero okay lang dahil nag-enjoy siya. Itinigil ni Riker ang sasakyan sa lugar na animo ay isang hardin. Nasabik si Zoraya lalo na makita hindi lang iyong basta hardin dahil nakikita siya ng maraming paru-paro. It was a butterfly garden. Mukhang napaka-pribado rin ang lugar dahil tanging ang sasakyan lang na ginamit ni Riker ang nakikita niya sa lugar. Magkahawak kamay na nilibot nilang hardin at wala pa rin sila nakakasalubong na tao. Solo nila ang lugar. Mas nasiyahan si Zoraya sa isiping iyon dahil walang istorbo sa date nila ni Riker. Hindi iyon ang unang beses na nag-date sila ni Riker mula na magkaayos ulit sila. Halos araw-araw nga ay lumalabas sila. Mapa-lunch date o ang pinakamadalas ay dinner date. Madalas siya nitong dinadala sa mga sikat na fine dining restaurant sa Manila. Nagpa-party rin ito para formal siyang ipakilala sa kumpanya na pagmamay-ari ng mga ito bilang asawa nito. Mga ka-felicidad, smooth na ang pagsasama ng mag-asawa. Bumalik ng dating Riker na sobrang nagmamahal kay Zoraya. Sana lang ay wag nang balikan ang nakaraan para tuloy-tuloy ang maganda nilang samahan. Kaya naman, abangan!